Magandang umaga po sa katanghalian ko. Ang ibabahagi ko lang po, sa dati kong buhay, napakalungkot ng pinanggalingan ko. Marami akong pasakit. Pero salamat sa Ama. Kahit binigyan ako ng pagsubok ng nakaraan lang, kahit wala akong ibang mapagsabihan kung hindi yung anak ko, nag-iisang babae, hindi ko pwedeng sabihin sa mga anak ko na nakasama ko sa bahay. Nang dahil sa mahal na apo, binigyan ako ng patnubay ng Ama, anak, linisin mo yung isip mo at puso mo. Kung ano man ang kasalanan ng nagkakasala sa iyo, ikaw na ang bahala humingi sa kanila ng kapatawaran. Huwag mong anuhin yung kasalanan ng iba. Huwag mong gayahin. Yung anak ko rin, yun palaging inaano sa akin, Mama, hayaan mo sila. May Ama na naggagabay sa atin. Sa ngayon, hindi ko man maano na talagang lubos na akong malinis. Pero bahala na. Bahala na ang Ama sa akin. Nandyan yung mga anak kong gumagabay sa akin. Marami pong salamat sa Ama na tinulungan po kaming makatapos makaraos sa pagpapaaral sa mga anak ko. Kahit man po kami mahirap lamang. Marami pong salamat. Sana po gabayan niya ako habang ako'y nabubuhay na maging malinis pa po ang aking isip at puso. Dahil sa bigat ng dinadala ko. Walang ibang sinasabi ang mahal na apo, anak, idulog mo ng idulog sa Ama. Baka hulagpos ka rin sa dinadala mo. Yan lang po ang maibabahagi ko sa araw po na to. Marami pong salamat. Palakpakan nga po natin ng isa pang malakas para po inaantok tayo Di po ba buhay ang Diyos sa kabila ng pinagdaanan niya kung paano nakatawid at nakatapos ang kanyang mga anak. Ganon din ang kapatid na Charina kung paano talagang pinagaling ng Ama ang kanyang karamdaman. Upang palawigin ang tema po natin na pananampalataya, nais ko pong tawagin si Mami Beth upang magbigay sa inyo ng para mapalawig po yung ating talakayan. At batid ko po, pag nakapagbahagi na si Mami Beth, lahat sa inyo, magmimithi ng magbahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Thank you, Lord, sa araw na ito. Muli nagpupuri kaming lahat ng mga anak mo na inakay mong makarating sa banal na lugar na ito. Batid ko po, Ama, ang kabaitan ninyo na sa laki ng pagmamahal ninyo sa amin. Pilit kayong gumawa ng kaparaanan upang kami maakay ninyo, makasama kayo upang maipadama ninyo ang inyong walang pagmamahal sa bawat anak na tinipon mo sa banal na lugar na ito. Amen. Ang tema po ng ating kapatid ay bilang mananampalataya ng tapat sa ating Panginoon, ano na nga po ba ang naisuko natin sa Kanya? Sa dati pong buhay, ganito po yung nasa isip ko, mahirap sumunod sa kalooban ng Ama. Talagang hindi po biro-biro. Kailangang meron tayong
isuko sa buhay natin upang tayo ay ganap na makasunod sa kanyang kalooban. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, kung nais mo akong makilala ng lubusan, kung nais mong maramdaman ang aking wagas na pagmamahal, kalimutan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod ka sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo mabigat para hindi po natin maramdaman at ang mag-umapaw sa atin ay kagaanan. Pwede po bang tingnan niyo muna yung mga katabi ninyo? Titigan lang po ninyo lalo na po sa mata. Huwag po kayong mahihiya. Libre po, tingnan niyo po sila. Yung pong nasa kaliwat kanan ninyo, tingnan niyo po. Hindi po ba blooming ang muka ng mga katabi ninyo? Hindi po ba blooming na nung unang-unang nagpupunta dito, parang pasa nila yung mundo sa bigat na dinadala nila. Pero ngayon po, tingnan ninyo, sa bawat araw na sila'y nandito, binabago ng Panginoon ang aura ng kanilang muka. Gumagaan, gumaganda, nagniningning ang mga mata, pero wala kayong kaalaman. Yung mga katabi nyo, may mga problema yan. Amen po ba? May mga karamdamang dinaramdam sa katawan yan. Amen po ba? May mga utang din yan na hindi pa nababayaran na pinoproblema nila. Amen po ba? Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandito sila. Tingnan niyo yung mga muka, blooming na blooming, para bang kay gaan-gaan ang takbo ng kanilang buhay. Ganyan po talaga kapag ikaw ay naakay na, nabuksan ang iyong kalooban at maramdaman mo ang buhay na Diyos sa iyong puso at kaisipan. Katulad nga po ng sinabi ko, meron po tayong dapat isuko para tayo ay makasunod sa Kanya at higit nating maramdaman ang Kanyang pagmamahal. Katulad po, taas nga po ang kamay ng mga nanay na nandito. Aminin nyo na po na mga nanay kayo, huwag na po kayong mahiya. Okay. Ganon din po yung mga tatay na nandito. Alam ko po na meron po kayong isinuko ngayong araw na to para makarating kayo rito. Amen po ba? Isipin nyo nga po, ano ba yung isinuko ninyo na dapat ay ginawa ninyo o ginagawa ninyo pero hindi. Pinakinggan ninyo ang panawagan ng Ama. Meron siyang paanyaya sa inyo na makapiling kayo sa banal na lugar na ito sa sandaling ito. Wala kayong magagawa sa panawagan ng Ama. Sabi ko nga po kay kapatid na Mirna, lagi po naming nagiging parang pasahan ng magagandang pananalita. Inakay ako ng Ama sa araw na ito, sa kabila ng mga gampanin ko sa bahay. Kasi mahal niya ako. Amen po ba? Kasi kung hindi kayo mahal ng Panginoon, siguradong ang bibigyan nyo ng prioridad yung mga gawain ninyong dapat ninyong gampanin sa araw na ito. Subalit, nang dahil inunan nyo siya, lubos na kagalakan ang mararamdaman nyo habang kayo nakaupo hanggang makauwi kayo sa inyong mga tahanan. At wala po kayong kamalayan, katulad po kahapon, biglang sumama ang panahon. Damandama ko po yung bang pag-aatubili nung iba, nasabi na ko biglang nagpondo ang dilim, bigla yatang uulan, ang dami kong sinampay, hindi na po siya mapalagay. Pero natuwa po ako sa sinabi ng isang alagad na nakarinig sa pahayag niya, relax ka lang dyan ka lang, pag uwi mo, lahat ng sinampay mo, naisilong ng mga kasamahan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yun po yung maaaring nangyayari din sa inyo. Yun po yung kaparaanan ng Ama, upang hindi kayo magsisi sa pagpili at pag-ibigay ng prioridad na makapiling nyo siya sa araw na ito. Meron lang po akong gustong lapitan. Gusto ko lang pong malaman mula sa kanilang bibig. Sila'y nandito, subalit batid ko na may isinuko sila. Na dapat may ginagawa silang iba, pero hindi nila inalintana at ang masigit nilang binigyan ng panahon ay ang makarating sila sa dambanang ito sapagkat gusto nilang makapiling ang Diyos na buhay sa kanilang buhay. May sinuko po ba kayo? Opo. Dapat po mga gawain sa bahay. Gaya po ng paglilit ng bahay, paglaba po. Pero pag dumating ka, yung bahay mo malinis. Kaya lang yung labahin mo, mamaya na. Meron po tayo mga sinusuko sa buhay natin. Ito pong si Kap, sigurado may isinuko si Kaps eh. Dapat meron siyang ibang ginagawa pero nandito siya. Ako po,
priority ko po ang magpunta dito. Kahit po marami akong gawain, lalo na ako sa bahay. Yung mga apo ko, nag-aalagan lang po ako ng apo, wala po akong nabuhay. Pero priority po sa akin ang magpunta rito, araw-araw. Araw-araw po nagpupunta kayo. Pag po ba kayo umuwi yung po bang apo ninyo nagkakaroon po ba ng mga hindi ka nais-nais na kaganapan para magsisi kayo? Ay, wala po. Sinasalubong po ako. Tatang, ang tawag po saan tatang. Nakaagaw po kayo ng kende. Tinitiran ko po sila ng kende. Yun. May galak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Galak ang bawat isa. Walang kagulumihanan sa kaisipan na baka kaya yung apo ko mahulog. Baka kaya yung apo ko kung ano yung mangyari. Papawiin po ng Diyos yan Ang paghahariin po sa atin ng Panginoon ay ang makapokus tayo sa gawaing andito sa loob ng dambana upang higit natin silang maramdaman. Pag-uwi po ni kapatid galak na galak Bakit po? Lahat ng apo lumalapit sa kanya, sumasalubong at humihingi ng kende na naagaw dito sa loob ng dambana. Siguro po yung iba sa inyo ganun din, na anduroon pa lang kayo, bumababa pa lang kayo sa tricycle, ang hinihingi na ng mga apo ninyo o mga anak ninyo yung kending nakuha ninyo dito sa loob ng dambanang ito. Sapagkat mapapalad po sila, nagtitiwala din po sila na yung candy na nakuha ninyo ay magsisilbing gamot kung ano man ang tinataglay ng kanilang katawang lupa. Ako po, bilang isang alagad, ganito po kasi nadama ang pananampalataya ko sa Panginoon 1 year, bago po ako naakay dito, hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko na pagpasok ko po sa office ko, meron po akong dasalan na kung tawagin ng matatanda perdon. Pero actually, yung perdon po na yon, yung prayer booklet po yon for the Lord of Pardon. Yung pardon po, katulad po nung nandoon po sa loob ng adoration, siya po yung ating Lord of Pardon. Ang tawag po ng matatanda doon perdon. Hindi po ba meron siyang booklet na dasalang napakaliit, na maliit lamang? Pagdating ko po sa office ko, dati naman po hindi ko yung ginagawa, pero po ng mga panahon na yon, iyon po yung agad kong binubuksan. At hindi ko po alam kung bakit habang binabasa ko yun, tumutulo yung luha ko. Samantalang dati wala naman dating sa akin yun. Yung pala, yung panimula ng pananawagan sa akin ng Ama. Ganun na po yung nangyayari sa akin araw-araw. Hanggang ako nga po ay makarating sa banal na lugar na ito. At nang makarating po ako sa banal na lugar na ito, doon ko po nakita ang rebulto ng Lord of Pardon. Alam niyo po, yung pong Lord of Pardon sa loob po ng adoration room, kami pong mga alagad, kawan-kawan na nagbibigil doon, marami po silang nakikitang mga hiwaga doon Marami pong nagpapahayag, nagsishare po sila kung paano daw po nila nakikita yung Lord of Pardon, na kung minsan daw po parang sumisimangot, parang humingiti, parang kumikindat. Yun daw po yung nakikita nila na ipinahahayag nila. Sabi ko, bakit kaya sumisimangot? Siguro, meron tayong mga dapat na pagsisihan na ginawa nating kasalanan na mabigat sa kanyang kalooban. Bakit naman ngumingiti? Siguro kaya siyang umingiti. Natutuwa siya sapagkat ang liwanag na mula sa kanya ay unti-unti nating nasisilayan. At bakit siya kumikindat? Kumikindat siya sapagkat sa kabila ng marami mong gampanin sa buhay, nandirito ka para umattend ng vigil. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong maranasan yan, try niyo po. Mag-attend po kayo ng vigil. Gusto niyo po, ma-attend kayo sa kawan ko, kawan 2 po ako, o kang inumang kawan na gusto ninyo, para po yung mga binabahagi namin sa inyo ay maranasan ninyo. Napakasarap pong mag-vigil, magpapalalim po ng ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, kalimutan mo ang iyong sarili. Nang maramdaman ko po siya, noon ko po unti-unting isinuko sa Kanya ang mga dapat kong isuko upang makalimutan ko ang aking sarili. Unang-una po, medyo mabigat at ito'y nasabi ko na, napakahirap pong isuko mo ang iyong trabaho. Amen po ba? Ang iba'y naghahanap ng trabaho, samantalang ikaw may trabaho ka, isusuko mo yung trabaho mo.
parang kakaiba. Ano po, lalo na nga po sa naging katayuan ko, hindi ko po ipinagmamalaki, subalit dapat kong ilahad upang mapagnilayan ninyo na ang Panginoon pala pag nanawagan kailangan tumalima ka. Ano man ang iyong kalalagayan sa buhay. Kahit po ako'y pagtawanan nila sapagkat meron nga po akong kasamahan na tumaas lang yung posisyon hindi baling makapanira ng kanyang kapwa. Bad po yun. Huwag niyo pong paparisan yung ganon. Samantalang ako po, binigay na sa akin ng Panginoon yung dapat kong matamu sa buhay ko. Pero sa kabila noon, isinuko ko yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli ko pong uulitin yung istorya ng buhay ko para po mapaigsi ko. Sapagkat kung ilalahad ko sa inyo, marami pong hindi makakapagbahagi. Kaya hambing po sa gamot, lalagay ko na lang sa isang kapsula para po lumiit yung gamot na to. Ito po'y naipahayag ko na, subalit ito'y maaaring maging inspirasyon upang mapagtanto natin na ganun pala ang pananampalataya. Ganun pala ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat pala'y may isuko ka. Ito po'y pinaliwanag ko at bago po ako umalis sa eskwelahang pinaglilingkuran ko, doon po sa school paper, sa school organ kung tawagin namin, nag-iwan po ako ng istorya ng buhay ko para po kahit papaano meron akong maiwanan sa kanila. Nabanggit ko na po ito na ang buhay ko ay hinambing ko sa pag-akyat ko sa 3 bundok, 3 pyramid. Na yung unang bundok ay yung bundok ng aking pagiging ina. Medyo mabigat po yung bundok na to kasi malaki po ang challenge sa isang ina. Amen po ba yun? Sapagkat ang kinabukasan ng iyong mga anak ay nakasalalay sa iyo bilang isang ina kung paano ka magiging ilaw ng tahanan. Alam niyo po, yung bundok pong ito ay medyo mahirap akyatin. Maraming struggle sa kong pinagdaanan na nagtuturo ako ng 8 oras, classroom teacher pa ako noon. Pagkatapos ko pong magturo, hindi pa ako uuwi. Pupunta pa ako sa tutors, hanggang 9 o'clock po ako nag-tutor. 3 bata chinu-tutor ko na okay po. Malaking tulong po sa akin nung mga panahon na yon sapagkat ako'y kasalukuyang nagpapaaral ng aking mga anak. Nung panahon po na yun nagbabayad po ng 100 per head. Kaya pag uwi ko po, may 300 ako, isang napakalaking dugtong para sa mga pangangailangan ng mga anak ko. Ganun po umiikot yung buhay ko. Pagdating po ng Sabado, napakarami ko pong struggle sa pinagdaanan. Lahat po naman tayo dumadaan sa ganito, pero wala po tayong kamalayan. Ito pala ay kaparaanan ng Ama para kung dumating ang takda na akayin kanya at gamitin kanya katulad ng paggamit sa amin, ito pala ay maaari naming ipahayag sa inyo para matuto rin kayo sa aming mga karanasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag-araw po ng Sabado, pag napakain ko na yung mga anak ko, nasan doon ako sa labahin, naglalaba. Wala pa po akong washing machine noon. Kaya talaga po lahat manual. Pagdating po ng 11 o'clock, tatayo ako para po ihanda naman yung tanghalian ng pamilya ko. Hindi pa po ako kumakain noon. Pagkaluto ko, babalik ako sa labahin ko. Matatapos ako ng paglalaba, siguro po mga mag-aalas 12. Habag na habag ako sa sarili ko. Pag tinitingnan ko yung mga daliri ko, nagduduguan po talagang lahat yan. Kasi nga po, manual lahat ang paglalaba. Kakain po ako ng mga 12 o'clock, pagdating po ng 1 o'clock, magbibihis ako, pupunta na naman ako sa mga chinututuran ko. Ganun po. Hanggang sa mga anak ko, dahil ako'y nanduroon sa eskwelahan na yon, pwede namang utangin ng tuition at unti-unti hulugan ko sa sweldo ko, yung pong 4 kong anak na to, sa tulong at awa ng ating Panginoon, napagtapos ko po silang lahat sa St. Mary's pa po sila nag-aral. Kung hindi po sa kaparaanan ng Ama, sino nga po ba ang katulad ko na isang maliit na guro lamang ay makapagpapaaral ng 4 na anak sa St. Mary's? Hindi ko po pinagmamalaki na yun ay kaparaanan ko, kundi kaparaanan ng Ama kung bakit ito ay nagkaroon ng katuparan. Hanggang ayun po, dumating po yung mga araw, tanda ko po yung sinabi sa akin sinabi ko sa tiyahin ko na
paano ko kaya ito mapagka-college? 4 silang sunod-sunod sa hanap buhay namin na ganito, paano namin sa mapagka-college? Hindi ko po makakalimutan yung sinabi sa akin ng tiyahin ko. Sabi po niya sa akin, Beth, teacher po din kasi siya, sabi niya, Beth, cross the river when you are already there. Naintindihan niyo po ba yon? Ibig sabihin, kung kailan nanduroon ako sa ilog, saka ako napag-isipan kung paano ako tatawid. Wala ka pa naman sa ilog, ba't pinag-iisipan mo na? May magagawa ang Diyos sa buhay mo. At yun nga po yung tinanim ko sa kaisipan ko. Purihin ng Ama, ang unang bundok ng buhay ko, narating ko po yung tuktok. Bakit po? Sa awat sa tulong niya, napagtapos ko yung 4 na anak ko. Ngayon, yung 2 nasa Canada, yung panganay. Hindi po ako nagmamalaki, ulitin ko po sa inyo ha. Baka po kasi sabi nyo, magdumi yung isip nyo, ang yabang naman nun. Hindi po. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Yung pong 2 anak kong lalaki, napakabait po Pati po yung pag-aanak ko, inayos niya 2 babae, 2 lalaki. Hindi na po ako naggasgas ng tuhod para humiling na puro babae yung anak ko, penging lalaki. O puro lalaki yung anak ko, penging babae. Hindi po. Balansing-balanse. 2 babae, 2 lalaki. Yung 2 lalaki ko po, yung 3rd and 4th, pareho po silang nasa Canada. Ando na po sila. Yun namang panganay ko, yun po yung ginamit na paraan ng Panginoon para makarating ako dito dahil nga po yung anak na panganay nagkaroon ng malubhang sakit sa balat. Kaya po ako nakarating dito. Napangasawa po niya yung supervisor niya na siya magtrabaho sa Taiwan. Kaya po ang napangasawa niya Taiwanese. Ngayon po, nandoon na sila namumuhay 15 taon. Sa awa tulong po ng ating Panginoon, siya po yung anghel na ginamit sa akin ng Panginoon na kahit isuko ko yung trabaho ko, may anghel naman na nangangalaga sa akin. Yung pong kaisa-isa kong anak na kasama ko dito, hindi ko rin po siya madalas makasama kasi nagtatrabaho po sa Manila. Binigyan din po siya ng magandang kapalaran ni God. Kung hindi po sa kanya, hindi po dahil magaling akong nanay, hindi sa magaling siyang tatay, hindi po dahil po sa Panginoon niya, siya po ang may biyaya. Bagamat siya lang po yung anak kong kasama dito, pero binigyan din po siya ng magandang hanap buhay. Isang napakagandang hanap buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, yung unang bundok ng buhay ko, sa pananampalataya ako sa Kanya, successfully, I was able to reach the top. Narating ko po yung tuktok ng bundok, ng unang bundok ng buhay ko sa tulong at habag ng ating Panginoon. Pangalawang bundok, ang ikalawang bundok ng aking propesyon bilang isang guro. Alam niyo po, marami din po akong pinagdaanan. Naranasan ko na ako'y labanan sa talikuran. Naranasan ko na ako'y siraan ng mga kasamahan sa trabaho. Ganun po talaga Sa isang trabaho, hindi po mawawala yan Ano ang cause niyan? Inggit. Dahil sa inggit, pag alam na meron kang kakayahan, umasa ka, nasisiraan ka nila sa talikuran. At magpapalapad sila ng papel sa amo para mas mapansin sila kaysa sayo na lumalaban ng pareha sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, sa kabila ng mga paninira nila sa akin, paglaban nila sa akin ng talikuran, yung pong bundok na ikalawang bundok sa buhay ko, na-reach ko din po yung tuktok ng bundok. Bakit po? Bago po ako umalis sa St. Mary's, nagsimula po ako 1 taon na classroom teacher. The following year, naging mathematics coordinator agad ako. Sumunod, naging academic co-or, naging vice principal, naging principal, hanggang ako'y naging director. Kaya po, narating ko po yung tuktok ng bundok. Hindi po dahil sa kaparaanan ko, sa kanya rin po. Bakit po? Lahat po ng gawaing pinagdaanan ko sa aking paghahanap buhay, lahat po na yan, nai-apply ko po sa gawaing pangkabanalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po pala ako inihanda ng Panginoon sa mga ganun trabaho, kaya po pala tatawagin niya ako rito. Naginamit din po ako ng Panginoon dito para po lahat ng mga kaganapang naganap sa buhay ng ating mahal na Apo Kunching ay maitala at maisulat. At mapalad po ako na ako po ang nagamit ng Panginoon. Alam niyo po, out of the topic na po ito, napakatagal ko pong naglingkod sa St. Mary's. Ang tagal po nilang dinadasal yung
panalangin para maging santa yung founder ng eskwelahan, si Mother Ignacia. Napakatagal na pong pinapanalangin. Pero naunahan na po ng dalawang Santo Papa. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya nagiging santa. Bakit po? Hinahanapan po ng mga dokumento, pagpapatunay na meron siyang ginawang pagpapagaling sa tao na ginamit siya ng Panginoon. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit hindi siya maging santa. Ganun po pala eh. Hahanapan po pala ng mga ebidensya, na mga dokumento para patunayan na nung panahong nabubuhay siya, meron siyang mga miracles na pinerform katulad ng pagpapagaling sa mga may sakit. Naiisip ko po si Apo Kunching. Alam niyo po, sa kalooban ng Ama, sa ginagampanan ng ating mahal na Apo Kunching, pag po siya ay diniklara na maging isang santa, hindi po mahihirapan. Bakit po? May mga dokumento ang ating mahal na Apo Kunching na ginagawa niyang pagpapagaling sa mga may sakit mula sa unang taon na siya'y hirangin hanggang sa kasalukuyan. At moderno pa po, natapos po yung aklat sa piling ng Espiritong Banal sa pamamagitan paggamit sa aking pagkatao. Sa aklat pong iyon, yung pong part 3 nun, mga pagpapatunay ng mga taong pinagaling ng banal na espiritu sa kanyang katauhan. Yung part 3, yung ikatlong yugto. At meron pong mga karagdagang pang mga ebidensya. Ano po yun? Yung mga recorded tapes natin sa ating website. Lahat po na nagaganap dito sa ating dambana, nakakompile po lahat yan sa ating website sa katauhan po ng alagad sa Taiwan, si Raquel, si alagad na Raquel. Hello Raquel, mapalad ka sa pagpili sa'yo ng Ama. Siya po ang nagko-compile lahat ng mensaheng nagaganap dito, mga videos na pinakikita. Wala po kayong kamalayan, naka-video po kayo, nakikita po kayo sa ibang bansa. Kaya po kung meron kayong kamag-anak, nakikita po kayo ron. Sabihan niyo po sila na mag-open sa www.apodivinemercy.com. Sabihin niyo mag-open sila at nandito kayo, makikita po nila kayo, mapapanood po nila kayo doon. Kaya sapat po ang ebidensya ng mahal na Apo Kunching, mga dokumento, para po bigyan ng pruweba na nung panahong siya'y nabubuhay dito sa lupa, naririto yung mga taong pinagaling ng banal na espiritu sa kanyang katauhan. Kaya po wala pong pagsisisi. Sa ikalawang bundok, successfully, andun po. Narating ko din po yung tuktok ng bundok. Pero sa ikatlong bundok, hindi na po ako umakyat. Hindi na po ako umakyat sa ikalawang bundok. Sa halip po na ako'y umakyat, bumaba po ako doon sa ikalawang bundok, sa unang bundok, sapagkat sa ibaba ng bundok, naroroon ang ating Panginoon. Hinihintay ako upang siya naman ay aking paglingkuran. Kaya wala pong pagsisisi. Kung nandito po kayo kahapon, napakaganda po ng mensahe. Sa bawat minuto, segundo na inyaalan nyo sa Panginoon, wala kayong pagsisisihan. Sabi nga po kahapon, nalugi ba kayo? Hindi. Walang nalugi sa atin. Taas po ang kamay ng nalugi. Kung kayo nalugi, wala sa inyo ang banal na espiritu. Yung kalaban ng banal na espiritu ang sumasa atin. Kaya wala pong pangungulugi. Naramdaman ko po ang panawagan ng ating Panginoon nang nagsimula po sa pagbabasa ng booklet ng Lord of Pardon. Nagkaroon po ng panawagan sa akin ng Panginoon. At salamat sa Diyos, hindi niya po ako binigyan ng maraming pag-aalinlangan. Nang ako po'y tawagin niya, sabi nga po ni Mother, take the challenge. Grab the opportunity. Ginrab ko po yung opportunity. Hindi ko po ilalintana na ako'y mawalan ng trabaho. Maganda na po ang sweldo ko noon para na rin po ako nasa abroad, yung mga nagmimiti ng mapunta sa abroad. Pero dahil sa panawagan sa akin ng Panginoon, maluwag sa dibdib kong binitiwan ng anuman at nakinig po ako sa kanyang panawagan. Elizabeth, sobra na ang ibinigay ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang paglingkuran mo. Tama si Mother. Nabihag ako ng pana ni Cupido, kaya walang pag-aalinlangan. Naglingkod ako sa kanya. Wala akong pinagsisihan. Ano pong pagsisihan ko? Bawat araw masaya ako.
sapagkat nararamdaman ko na mahal ako ng Panginoon. Wala akong anumang takot sa buhay ko. Nawala po ang takot sa buhay ko. Bakit ako matatakot? Alam ko na kasama ko ang Diyos. Siya ang aagapay sa akin. Ano man ang problema dalin, siya ang kaagapay ko. Sabi ko nga po kay Mother kahapon, nag-uusap kami. Ang kinabibigat naman ng krus nasa sa atin Amen po ba yon? Lahat tayo may krus na pinapapasa ng Diyos. Subalit, alam ng Diyos ang ating kapasidad. Amen po ba yon? Alam niya kung ganong kalaki yung krus na kaya mong pasanin. Alam niya kung ano ang gagawin para maisadsad natin yung krus na pinagkatiwala sa atin. Pero bakit bumibigat yung krus? Mabigat ba krus mo? Hindi naman. Congratulations, kayang-kaya mong pasanin. Bakit bumibigat yung krus? Pinag-usapan nga namin ni Mother Paano hindi bibigat? Pati krus ng iba, pinapasan mo. Walang ganun, walang ganyanan. Kung ano lang yun sa'yo, yun lang yun sa'yo. Yung krus ng iba, wag mong pasanin. Kasi pati yung krus ng biyanan mo, pinapasan mo. Yung krus ng asawa mo, pinapasan mo. Yung krus ng anak mo, pinapasan mo. Sobra pa nga, pati krus ng kapitbahay mo, pinapakialaman mo, nakikipasan ka pa rin. Wag ganun. Sabi ni God, anak, kung ano yung bigay ko sa'yo, yun lang yun sa'yo. Kaya para maging magaan ang buhay natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon, yun po ang ating asikasuhin. Sapagkat pagka ito'y ating napalalim, napakasarap talaga sa piling ng Panginoon. Dumadaan ang bawat araw, maaliwalas. Hindi mo nararamdaman yung mga krus na yan, yung bigat ng krus na yan, sapagkat nararamdaman natin na kapiling natin siya at katuwang tayong nagpapasa ng krus na anumang pinapasa natin. Kaya nga po doon sa story na footprint in the sand, nagtataka, dapat daw, dalawa daw yung bakas, 2 pairs daw yung bakas ng paa sa lupa. Bakit daw isa lang, nasaan daw yung bakas niya? Bakit isa lang daw pair na bakas yung nakikitang bumabakat sa buhangin? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang magtanong, anak. Isang pair lang ng footprint ang nakikita mo. Sapagkat akin lang yan. Yung footprint mo, wala kasi pasampasang kita. Ganyan po ang ating Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya ang 100% pagtitiwala na siya ay Diyos na buhay. Maniwala tayo, manampalataya tayo, mararamdaman natin ang bawat araw, puspos ng kagalakan at kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay. Di ba sabi ko sa'yo, magbata ka sa ikalawang araw, maganda ng pakiramdam mo. Kumusta ka ngayon? Di ba buhay ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Nawa po ay sa aking maliit na kaparaanan sa paggamit ng bibig ko ng Ama, nagkaroon kayo ng maraming inspirasyon upang magkaroon kayo ng katatagan sa bawat araw na kaya tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Nakita niyo po kung paano isinuko ni Mami Beth mula sa kanyang hanap buhay sa bawat araw-araw para makatugon sa panawagan ng Ama sa kanyang bilang isang mananampalataya ng Diyos na buhay. Ang lahat, paano napadali sa pamamagitan ng Ama, siya ay kasama niya sa araw-araw. Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Muli po, tatawag po ako na isa pang magbabahagi. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Arlene Relente para magbigay sa inyo ng isang magbahagi. Isang mapagpalang umaga po sa tanghali. Ito, buhay po ba ang Diyos? Sa atin pong tema na pananampalataya. Dati po, alam ko po ang kahulugan ng salitang pananampalataya. Subalit, kapag hindi mo nga pala natanggap ang Diyos sa buhay mo,
kung hindi mo siya nakikilala, hindi mo alam kung paano manampalataya. Amen po ba yon? Sa araw pong ito, nagpapasalamat at nagpupuri po ako sa ating Panginoon sapagkat ngayon po ang araw na anibersaryo ko po bilang pagkahirang ng banal na Espiritu po sa katauhan ng mahal na Apo Conching bilang isang alagad. 3 taon po ako ngayon bilang isang hinirang na kung ako po ay magpa-flashback way back 2011, May 24 po, nang ako po'y hirangin. Bali, bilang isang kabataan po, wala po sa isip ko na maglingkod. Hindi po nabuo sa aking kaisipan na tumira sa isang simbahan, sapagkat mula pagkabata po ang nasa ko, makapag-aral ako, magsusumikap ako, at matulungan ng nanay ko para makaahon po sa hirap. Amen po ba yun? Sapagkat bilang isang anak na nagmamahal sa magulang, yaon po ang nasa. Subalit, hindi pa po natatapos ang buhay ko. Nangarap po ako na, ayun nga po, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. At nangarap po ako na magkaroon ng isang magandang trabaho. Ang sabi ko po nun sa nanay ko, pagka-graduate ko, hindi muna ako uwi. Pag uwi ko, may trabaho na ako. Hindi ako uuwi hanggat wala akong trabaho. Yun po yung pinangako ko sa kanya. Subalit pinatotohanan po ng Ama na ang plano ng tao, hindi plano ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Na gaano mo man po gustuhin, gaano mo manasahin, kung hindi na loloobin, hindi po magaganap. Yaon po na nung 2011 nga po, graduate po ako ng March. Nagtutungo na po nun ako sa dakong ito. Ang sabi ko po, magpapahinga po ako ng 1 month para magpunta dito, parang magpalakas po ba. Para bago ko harapin ang sanlibutan na magtrabaho, ay may lakas po ako. Subalit, sa kaisipan ko bilang pagkatao, gusto ko makipag-unahan sa mga kaklase ko. Ayaw ko po na sila nag-a-apply na tapos ako nandito. Ang nangyari po nun, lumuwas po agad ako. So, ang ibig sabihin po, hindi ko po natupad yung pinangako ko na pupunta muna ako sa Dambana. Nung nag-apply nga po ako, hindi nga po ako natanggap. Yun po yung naging way. Nagkaroon po ako na-stress po ako, na-depress ako. Nagkaroon po ako ng karamdaman. Ngayon po sa karamdamang yaon po pala ang panawagan sa akin para maglingkod sa ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ang naging karamdaman ko po na pinagaling ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching sa dakong ito ay Bell's palsy po. Hindi po nagfa-function yung kalahating mukha ko po noon. Yung po bang nakikibit po yung mukha ko. Pagpipikit po ako, yung isa lang po yung nakapikit, yung isa po nakadilat. Wala po akong panlasa. Tapos magulong-magulo po yung isip ko. Kung ano-ano po yung pumapasok sa kaisipan ko dahil stress nga po ako. Subalit, sa kaparaanan po ng Ama, sa pananampalataya sa Kanya, na yun po yung pinahintulot niya upang sa gayon, matupad po kung anong kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Na ano po ba ang kalooban ng ating Panginoon? Ayaw po niya na manatili po ako sa damdamin bilang tao, sa layunin ko na pangtao, sa pangarap ko na bilang tao. Subalit sa pangarap na nasa po niya sa akin ang paglingkuran siya at siya po ang bahala sa pamilya ko. Buhay po ba ang Diyos? Noong una po akong hirangin na bilang isang hinirang, may galak po sa puso ko. Subalit, ang mga kapamilya ko po ay hindi po sang-ayon sapagkat sa amin po apat na magkakapatid, ako lang po ang pinalad na makatapos ng pag-aaral. Ang iniisip po nila,
nasa akin po yung swerte, parang gano'n. Na ako po yung parang susi para maiahon po sila sa kahirapan. Subalit, sa inaakala po nila nabigo sila dahil nandirito nga po ako na naglilingkod. So ang isip po nila, binigo ko po sila na ang inaasahan po nila na tutulong sa kanila ay wala po. Subalit sa kabutihan po ng ating Panginoon, pinanaligan ko po ang kanyang salita na kapag naglingkod ka sa Kanya, siya ang mangangalaga sa mga iniwanan mo. Buhay po ba ang Diyos? Ay noon po pag umuwi ako, galit po silang lahat sa akin sapagkat bakit daw po ako nagtutungo sa dakong ito? Sayang daw pinag-aralan ko. Sayang daw yung talino ko. Na kung nabata pa po ako, marami pa po akong magagawa. Subalit, yaon po siguro, yaon po ang isinuko ko na isang tabi mo yung kagustuhan mo bilang tao, isang tabi mo yung pangarap mo para sa Ama, sapagkat siya may pangarap na mas mabuti para sa iyo. Amen po ba yun? Kaya sa akin pong pananampalataya, bagamat ako po ay hindi nagtatrabaho, subalit ni minsan, kailanman, batid ko ang Ama hindi nagpapabaya para sa aking pamilya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, sa kabutihan ng ating Ama, ang mensahe po niya sa akin ay isa-isa po niyang aakayin ang aking mga minamahal sa buhay sa dakong ito. Nayaon po ay nagkaroon ng katuparan sapagkat ang salita po niya ay walang pagkabula. Sa iba't ibang kaparaanan po, nagkaroon po ng katugunan ang salita niya na imposible man para sa akin na makarating po sila. Subalit kapag tinakda niya, sadyang magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Na noon, mahirap para sa akin pag umuwi ako, subalit ngayon, wala po silang tanong, ba't di ka nagtatrabaho? Masaya pa po sila pag ako'y naririto. Kaya yaon po ang isang biyaya na kaloob sa akin ng Ama, na sa una man ay hirap, subalit sa kalooban niya, sa pahintulot po niya, lahat ay papatag niya. Amen po ba yun? Na ngayon po, nito lang pong March, pinahintulutan po na ako'y magkaroon po ng karamdaman sa balat. Nagkaroon po ako ng sugat. May hinatol po sa akin na mahal na apo na gamot. Subalit sa akin pong pagpapahid, parang wari ko po ba ay habang pinapahiran ko ay sumisibol po, parang lalo pong nagagalit yung sugat. Sa bilang pagkatao, parang gusto ko na pong gumamit ng gamot. Subalit, malakas po ang udyok sa aking kalooban at sa aking kaisipan na, anak, isulong mo ang hatol kong gamot sa iyo at patutunayan ko kung sinong nagsambit sa iyo ng kung ano marapat. Sa bawat araw po, sa init po ng panahon, parang makate, nakakairita po. Subalit sa aking pagbabata, sa aking pananampalataya, sa aking pagtitiwala sa salita po niya, nagkaroon ng katuparan ng kanyang salita. Buhay po ba ang Diyos? Nagbanyos po ako ng almost 1 month po. Pagkatapos ko naman po na sakit sa balat, tinatanong ko po sa aking sarili kung hanggang kailan po ako magbabanyos ng dahon-dahon sapagkat ayaw ko na pong magtanong at ituloy-tuloy ko daw po. Sa aking kaisipan, magaling na po ako sapagkat wala na pong sugat. Pinahintulutan po niya na isang araw na nahilo po ako, nagkaroon po ako ng vertigo. Binanyusan po ako ng yelo. 3 araw lamang po sa kabutihan ng Diyos, na parang po ang sakit. Buhay po ba ang Diyos? Ang mensahe po sa akin, anak, bakit pinahintulutan ko na ikaw ay mabanyusan ng yelo? Upang sa gayon ang katanungan mo kung hanggang kailan ka magbabanyos ng dahon-dahon ay putulin ko. Buhay po ba ang Diyos? Na sa pagbabanyos ko po ng yelo, yaon po pala ang takda po niya na hanggang doon na lang ang pagbabanyos ko po ng dahon-dahon. Sa kalooban po ng Ama, sa kabutihan po niya, siya po talaga ang kagalingan. Sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya,
Siya po ang magbibigay katuparan sa nasa mo. At tinatanong ko din po noon, sabi ko sa Ama, Ama, bakit pinag-aral mo pa ako? Maglilingkod po pala ako sa dakong ito. Na ang kurso ko po ay computer science po. Kung bakit nung nag-aaral po ako ay nag-aral po ako nung typing po yung naka-home keys po. Yaong po pala ay may plano ang Diyos sa akin sa dakong ito. Amen po ba? Na sa kapahintulutan po niya sa katauhan ng mahal na Apo Conching ay ginagamit po bilang sa tagapagtala po sa mga mensahe po niya through Facebook po. Kaya lahat po ng katanungan, dito po ang kasagutan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa dati kong pangarap na pangmundo, ngayon po ang masasabi ko lang, ang Diyos ay may pangarap po sa akin. Higit na mabuti kaysa sa aking nasa. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nakita niyo po sa kanyang kabataan kung susungin po niya ang buhay sa labas, maghahanap buhay siya. Subalit isinuko nga po niya yon. Narito siya at naglilingkod sa Diyos na buhay. Ngayon po, upang mag-alay po ng isang awitin para sa ating lahat at sa Diyos sa buhay, tinatawagan ko po si Nanay Mirna. Muli po, dakilang Ama, ang papuri, parangal, pasasalamat na walang hanggan, ay buong kababaang loob na ibinabalik ko sa iyo sa bawat araw ng buhay ko. At sa tuwi na pawang kahilingan, mangun at maghari ka sa anumang kaukulan na aming ginagampanan dito sa dakong gawaing pangkabanalan. Amen. Buhay po ang Diyos! Napakabuti po ng Panginoon at napakaganda po ng tema ng ating mga kapatid. Kapraso lamang pong pagbabahagi bago po tuloy ang gampanan ko ang panawagan ng Ama sa akin. Katotohanan po ang mga narinig nating pagbabahagi na naging kaganapan din po sa buhay ko. Na kung papaano nga, nung mga panahon ng aking kabataan, naging bahagi din po ako ng saliw ng mundo, kagalakan ng mundo. Amen po ba? Na kung saan hindi naman ako masamang anak, mabuting anak, subalit nung mga panahon na yon, pakiramdam ko, sa nararamdaman ko ngayon, hindi ko kayang isuko lahat. Wala akong kayang isuko, lalo na po doon sa hinandog ng pinagkaloob ng Panginoon sa amin na hanap buhay. Yung po bang tinatawag na nightlife, yung kumikita ka ng pera at nagagala ka pa. Alam niyo po, ng mga panahon na yon, hindi ko pa maramdaman talaga yung kung paano mo lilinisin, ganap yung puso mo para makasuko ka. Paigtingin mo yung pananampalataya mo, hindi po. Pero alam kong may Diyos. Ngayon po, sabi nga, kapatid na bibeti ko, isisilid niya na lang sa kapsula, para hahambing sa kapsula para maging maigsi. Ang sarap po kasing magbahagi. Parang gusto ko nang umawit, gusto ko pang magbahagi. Alam niyo po mga kapatid, pag naging ganito ang damdamin ng bawat isa, talaga pong bawat araw magmimithi ka. Kasi nga po, kung sa edad ko po ngayon, na malapit na po ako sa hindi ko patutulungan ang sarili kong magsuko ng mga bagay, saan po kaya ako pupunta? Amen po ba? Kung papaano ko po nasabing pagsuko, isinuko, pinagsumakitang maglinis ng katauhan. Dahil ako po, tinawag ng Ama sa dakong ito, hindi ko alam yun, nagpapagamot ng kaluluwa. Akala ko po wala akong sakit sa kaluluwa. Ako po ay tinawag dito kung paano po yung mga nagbahagi, higit pa po rin ang mga naging karamdaman ko. Sugat sa katawan, na tagos sa buto. Bukol sa kanang dibdib, bukol sa tiyan. Ang lalamunan ko'y natamaan ng tubo ng poso.
Siyam na araw, puro ganun lang, walang tinig. Marami pong karamdaman na pinahintulutan sa akin, na sa aking paglilinis ng aking pagkilala sa Diyos, paglilinis ng aking puso't kaisipan, pagsuko, pinatunayan po sa akin ng Diyos na buhay siya. At doon po pumasok yung aking pagtitiwala, paniniwala na buhay ang Panginoon. Amen po ba? Na kung saan sa pagsuko mong yon, inalis ng Diyos ang takot sa dibdib mo. Kuminsan po kasi natatakot tayo sa mga bagay na hindi naman dapat katakutan eh. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo, kagaya po sa pagtindig natin sa harapan, ito pong pagtindig dito eh, kung di ka po pinaghaharian ng banal na Espiritu ng Diyos eh, may damdamin din po tayong natatakot eh. Amen po ba? Natatakot, nahihiya, puro negative. Ay, baka nakakahiya, baka mali yung sasabihin ko, baka ganon. Di po ba? Kaya po doon sa paniniwala ko na ang Diyos ay may magagawa kapag kinilala mo siyang ganap, sumuko ka ng buong kababaang loob sa Kanya, di Kanya pababayaan. Kaya po, naniniwala ako, ang Diyos ay nandyan lamang sa ating tabi at kailanman di tayo pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po sa pagkakataong ito, nais ko pong mag-alay muli ng awitin sa ating Panginoon na kung saan ay gayon na lamang ang paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya ko sa Kanya na sa ating lahat may magagawa siya at tuwirang padadama niya sa ating siya'y buhay na buhay. Amen. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, Lord, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. Salamat po, Ama. Naniniwala po kami, buhay na buhay ka. Amen. More daw po. Opo, more daw po. Bibigyan pa po kayo ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba buhay ang Diyos? Amen po ba?
Amen. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Batid ko po ang lahat sa inyo ay nananabik na. At batid ko ang bawat isa sa inyo ay may nararamdaman na sa oras na ito. Amen po ba? May natanggap na po ba kayo? Amen po ba? Mahina po eh. Amen po ba? Nga po natin. Amen po ba? Salamat po. Ito po muli si Mami Mira. Salamat po, Ama. Paano nga po pa natin tatanggihan ang kalooban ng Ama, gayong nakapagdudulot naman sa atin ng sigla, ng lakas, ng galak? Di po ba? Paano naman natin paghihintayin ng Ama kung tayo tinatawagan niya? Amen? Kaya po, hambing sa ating mga may karamdaman, sa ating may mga hinihiling, huwag po tayong maiinip. Basta't maghintay lamang po tayo. Amen po ba? Maghintay po tayo. Huwag po tayong maiinip, bibigay po ng Ama. Kagaya ko po sa tuwina, sa duklukan na yun, naghihintay po akong tawagin ako ng Ama. Amen po ba? At hindi ko na po inaalintana kung, sabi nga nung isang anak, ba si nanay excited? Siya na naman. Mga kapatid, pinagdaanan ko po yung ganong pag-uugali eh. Sandali lamang po, bago po ipagpatuloy ko ito, kailangan pong ilahad ko ito. Noong pong mga kapanahon na di ko nararamdaman ang ginitong damdamin, sabi ko po sa dakong ito, abay excited sila na naman. Ba't hindi nila bigyan ng pagkakataon yung ibang mga kapatid? Ako po ang binabahagi ko ang sarili ko, walang sino man. Sapagkat ang pagsasabi ng katotohanan at katapatan ay magpapalaya sa iyong kalooban. Pinagsisihan ko po yun at ang sabi ko, ganito pala ang nararamdaman ng bawat isa na nagmimiting maging kabahagi sa bawat araw. Lalo pat sa iyong paghihintay, nararamdaman mong unti-unti niyang ibinibigay. Hindi po yung pagbibigay sa pananalapi o ano mang pangangailangan, kundi po yung mga kararaingan, hinaing, karamdaman at kung ano-ano pang mga balakid sa buhay. Di po ba pinagkakaloob ng Panginoon? Napakasaya po na hindi ka nagpapalista, hindi ka nagtataas ng kamay. Doon sa paniniwala mo, doon sa pagtitiwala mo na pag dumulog ka ng matapat sa Kanya, tatawagin Kanya. Hambing po doon sa, pag dumulog tayo sa Kanya, yung karamdaman natin, pagagalingin niya, basta maghintay lamang tayo. Amen po ba? Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, kung nararamdaman po ninyong aking tinig, hindi na po nabalik sapagkat sa init po ng panahon, hindi po maiwasan ang malamig at bukod po ron sa pagal na katawan, subalit sa pamamagitan ng espiritu ng lakas na pinahihiram ng Diyos, nagagampanan po yung marapat na kalooban niya. Namnamin na lamang po ninyo ang nilalaman ng bawat titik ng awiting ito. Sa tuwina, naririnig ko po ito kay Guro, sa tuwinang titindig sa harapan, sinasambit niya po ito. Huwag nating pakikinggan kung ano yung uri ng pag-awit. Naging karanasan po ni Guro ito minsan sa isang dako, umawit siya. Nakahanda raw po siya kasi malat na malat po siya pero nakakaawit. Wala siyang naramdamang takot o hiya na biglang mawala ang tinig niya. Ibig sabihin, hanggang doon lang ang kalooban. Ano po? Kaya namnamin po natin ang lyrics ng awiting ito. Ito po ay isa sa mga seleksyon na awitin din naman na galak sa puso kung sa tuwin ay sambitin na ipinagkaloob ng banal na espiritu sa katauhan ng ating kapatid na si Mami Beth Chico, na kung saan kagalakan po sa puso kong tupdin ang kalooban ng Ama. Salamat po. Basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiindig dahil ganyan ang buhay.
sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nila ang ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang malumbay ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumabang ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka ng may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamta. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi ngayon nabigo ka, ay di ka narinig. Ang kabuhay niya'y nakikinig sa anak niyang gilid. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang liwanag mo ay magkamtan, basta't maghintay ka lamang. Purihin ang Ama, dakilain siya. Hambing sa nalalagutan ng hininga, dinugtungan pa ng Ama. Amen, Lord! Buhay ang Diyos! Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa kanyang kabutihan. Salamat po. Batid ko po, damang-damay niyo yung awitin. Amen po ba? Hindi man ngayon ang panahon, subalit, pag maghintay ka lang, ipagkakaloob din sa'yo ng Ama kung ano ang hinihiling mo. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos.
Susunod ko pong tatawagin ay isang CAPS upang magbahagi sa inyo kung paano niya nakamtan ang pananampalataya. Ay, sorry po pala. Tinatawagan ko muna po si Tita Ana. Mayroon lang po siyang kaprasong pahayag. Bago po natin ituloy ang ating bahaginan. Humanda na po si Tito Eli, tsaka po si Tita Gloria. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi po ako magbabahagi, kundi kaunting minuto lang po. Bukas po, araw ng linggo, ika-25 ng Mayo ay ang taunang Flores de Mayo po ng parokya ng Bahay Pare. At bilang kaanib po tayo na organisasyon ng parokya ng Nuestra Señora de la Merced, kasama po tayo doon sa mga magsasagala po bukas. Sa ating pong samahan, meron po tayong 5 pares po na representative ng ating samahan. Pangalawa po, ang ating pong imahe ng Beren de las Flores ang siya pong napili ng parokya na ipoprosesyon po bukas kaalinsabay ng mga sagala sa ganap po ng 5 ng hapon. At dahil po dito, ako po'y nananawagan sa ating mga Kuya Caps, hinihiling po namin ang inyong suporta para po doon sa maghahawak po ng arko, 5 paris po. Siyempre po, hindi po yung kakayanin ng isang straight na sagala, dalawang partner lang po. So, kailangan po may kahalili kayo. At the same time po, yung pungihila ng ating karo. Kaya mga Kuya Caps, kailangan po namin kayo bukas sa ganap na 5 ng hapon. At sa atin ang po mga kapatid na alagad, tagasunod, malugod po namin kayong inaanyayahan kung naisip po makiisa bilang suporta po sa ating mga sagala na representative po ng ating samahan. Magkakaroon po ng misa sa ganap na 5 ng hapon. Pagkatapos po ng misa, doon po gaganapin ang sagala. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Ngayon po, itutuloy natin ang ating bahaginan. Tinatawagan ko po ang CAPS. Tito Caps, Tito Eli Fernandez. Nandyan po ba si... Habang wala pa po si Tito Eli, tatawag muna po ako ng isa munang magbabahagi para po magtuloy-tuloy yung ating bahaginan. Tinatawagan ko po si kapatid na Gloria upang magbigay sa atin magbahagi siya ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kung ano nga po ba'y sinuko niya bilang isang mananampalataya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Gloria Binuya. Buhay ang Diyos. Paumanhin po sapagkat alam niyo po, kanina pa po ako nagkukulong sa loob na adoration dahil hindi po maganda yung aking pakiramdam. Siguro po sa init. Yun nga po, kanina nga po, ang kapatid na Chris naglilista. Nakita po ako, sabi niya, "O Guro, lilista kita." Sabi ko, "Sige." Ngayon po sabi ko, tinignan ko po oras. Ako kaya kayo makakanta pa. Kaya maraming salamat po sa kapahintulutan na pinagkaloob nyo para makapag-alay ako ng awitin sa ating Panginoon. Bagamat hindi po maayos yung aking nararamdaman.